Pero kung titingnan natin guys kung 2,000 heads ang naka-reserve na, let's say sabihin na natin considered sold, tapos ang benta mo is nasa 160. So how much is that? Bahala na sila mag-compute. Di ba guys? Sabi nga po namin, nag-start kami 2019, ilang years na. So kung walang kitaan sa Peking duck farming, sana nag-stop na kami noon. Nakita naman po namin na maganda yung kitaan. So hanggang ngayon, ilang years na, tuloy-tuloy pa rin po yung production namin. Start small, Yeah. Dream big. dream big. Yun, tama nga naman. Hindi po, ang sikreto ko siguro dyan is consistency. Hindi ka pwedeng on and off sa Opo, farming. Sabi Sabi nga po, walang day off. Kung sa ibang sa work, may day off kayo. Sa amin, wala. Yung kita mo sa business, depende sa sipag mo. sipag mo. Kaya kung gusto mo ng bago na alaga dyan sa inyo, order ka na ng duckling sa amin. So, ibig sabihin nito, pag pumasok ka sa isang negosyo, hindi nangangahulugan na mananalo ka kaagad. Maliban na lang kung kontraktor ka ng DPW. Masalimuot na usapin yan. So this time naman, Sir Mitch, nasaan naman tayo? Dito po tayo sa ating incubator house. Okay. So dito ninyo ina-hatch yung mga lahat ng mga itlog ng Peking ducks ninyo. At the same time, yung mga RIR ninyo. Yes po. Meron pa rin kayo noon, yung mga Yes. RIR. Okay. Pero dito parang ilan ang incubator nyo dito? Ito sir, bilangin ko na 1, 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 7 lahat ito. Opo. So tingnan naman natin kung ilan yung mga laman nung ano. Ito kunyari to Sir Mitch. Yan po is Ilan ang laman nito? 324 po. 324. Opo. Eggs. Eggs. Okay. Tapos ito, Ito mga malalaki sir, 1,000 na po. 1, 2. So 1,000, 2,000. So ilang eggs ang nakasalang ngayon? Puno po yan sir. So ilan lahat yun? Nasa 2, 3. 2, Mahigit. 3. Ilang araw nang nakasalang ito? Ano to kasi sir parang paiba-iba yung Kakaibang batch. iba-ibang Sabi nga namin sir, every 3 days. Every 3 days. Yung ilan pa yung kukuha natin sa isang 240. Pero pinagsasabay ninyo rin ba? Kunyari, 3 days. Ito, kung hindi pasok yung ano dito, kunyari sa isang 1,000, so bali kung 3, ano to, mga 3 batches. Opo sir. Kasi 1,000 may ang ano nito Yes, sir. capacity niya. So kung 300 or kung 280 yung ano, yung eggs na nilalagay natin dito, so halos 3 batches. Ano Ma'am Tricia, may nakita lang kasi ako sa page mo, may mga nagtatanong, paano ba yung proseso mo ng pagpapareserve, may yung mga gustong mag-start ng Peking duck, at saka ano yung mga binibenta nyo lang dito para maliwanagan yung ating mga ka-video. Ang mga benta namin sir, yung mga 1 week old tsaka 2 weeks old na Peking ducklings. Sa pagpapareserve, kailangan nyo tumawag sa amin sa number namin na ilalagay ni sir sa caption. O kaya mag-chat na lang sa amin sa page ko o kaya sa Facebook account ko na Agri-Engineer Trish. Yes. Ganun na lang po. So, kailangan nilang mag-message sa inyo, magpa-reserve. Para may transaction na Tsaka nakikita may sa chat. screen, para Yes may po. proof, di ba? May proof. May transaction kayo sa page nyo lang. Yes po. Oo, kasi sa akin nagtatanong sila, kaya ang binibigay ko yung contact number niyo tsaka sa page po ninyo. So again, ilalagay natin sa description ng ating video yung contact number at saka page po nila upang sa ganyan ay makapagpa-reserve kayo. Ngayon, kapag nagpa-reserve sila, depende yun sa availability ng mga ducklings na mayroon kayo. Yes sir. Parang depende sa pila, kumbaga. Yes, so Sa ngayon nga po, madami lang nakapareserve. 2 months na mo. Pero meron din po kasi nagpaparisked. So, pwede ako magtanggap ng ibang orders Yun. para may bigay yung ni-reserve niya. Okay. So, halos 1 taon na nung nakalipas, nung pasyalan ko kayo dito. So, dati, nung nakaraan na nandito ako, meron kayong customer na galing pa atang Bicol Yes, sir. para pumick up ng halos 200 to 300 ducklings. So, ngayon, yung transactions ninyo daily or yung mga susunod na transaction ninyo, ilan na yung kinukuha ng mga customer nyo dito? Nasa ganun din po, 300 to 400 pieces. Pero nagtatanggap pa rin kami ng mga 30 heads para sa mga gustong mag-start pa lang naman. Okay. Ayos lang yon. Sabi nga, start small,
Yeah. Dream big. Dream big. Yun, tama nga naman. Magsimula ka ng konti, pero yung pangarap natin, dapat lakihan na natin, di ba? May updated ba tayong presyo na na-range natin sa Peking ducklings natin? Nasa 160 to 210 po. Depende sa age. Ang ducklings. Nasa Ang ducklings. Kasi previously, mas mura. Oh, 150 last 150. Pero ngayon, ang range na po ng bentahan nila Ma'am Trish, 160 hanggang 210. So, yun. Depende na siguro sa age nila. Hanggang saan ba yung disposal ninyo? Hanggang 2 weeks lang? 2 weeks, kadalasan 1 week old po nauubos na. Pero may time na umabot ng 2 weeks kasi yung iba nagpapa-order talaga. 2 weeks talaga ang gusto nila. Ma'am Trish, Sir Mitch, taga Cebu ako. Pwede ba ako mag-order sa inyo? Kung ganun sir, natawid dagat, napakahirap po na. Pwede pero choice nila, sila yung pupunta dito, sir. Opo, So, sila na halos- po bahala sa transport po nila. Halos pang pick up ang ano ninyo, Luzon. Pero paano kung let's say Laguna, Batangas gustong mag-avail ng mga ducklings ninyo? Paano yung sistema nyo doon? Paano Pwede yung rin transaction ninyo? Kung gusto nila ipa-deliver sir, kasi meron po tayong mga pet transporter ng mga alaga, pwede po ipa-deliver sa po nila yung shipping. Na binubuk din po naman namin yung mga pet tracking na yun. Mm. May mga kaibigan na rin tayo na pinagkakatiwalaan. Safe naman po darating yung ducklings po kung sakali. Tsaka kung sakali may mangyari dun sa ducklings, si driver ang may kasalanan. Hindi babayaran ni client. Opo, yun So, po yung... nasa driver yung responsibility na Okay, kasi, kung paano niya kasi transport. bayad yung ano yung bayad po yun. transportation Yun po yung fee. binabayaran sa shipping fee sir. Safety ng alaga. Oo. So, mayroon din ba kayo experience na may nakulangan yung ducklings na dineliver? Di naman. Meron din naman sir. Pero isa, dalawa, ganun lang yung kulang. Baka nung siguro nasa biyahe, nainip yung ducklings, Opo. nagmerienda. Tapos umalis yung sasakyan, hindi nakasakay. Hindi nakasakay. Oh, parang ano, may basta. Trish, no? Kasi sabi nila, ay baka wala na mamang kitain dyan. Ano ba ang ideal na setup nung itong pag-aalaga ng Peking ducks? Pwedeng, ano ba to, pang negosyo o pangkain lang? Paano ba? Ikaw, anong idea mo or suggestion mo sa mga kababayan natin? Sabi nga po namin, nag-start kami 2019, ilang years na. So kung walang kitaan sa Peking duck farming, sana nag-stop na kami noon pa. Nakita naman po namin na maganda yung kitaan. So hanggang ngayon, ilang years na, tuloy-tuloy pa rin po yung production namin. Okay. Tsaka yung ibang client ko po, ang purpose ng breeding nila, for meat purpose. Yung iba nga po, 2 months old pa lang, nadidispose na raw nila. So yun, nakaka-inspire din sila na, pwede pala yung ganun, di ba? Tsaka ano po sir, ganito naman po yan, para fair din naman po tayo. Meron din pong sa part po ng lahat ng client namin, 50% po yung mga nananalo, 50% po yung natatalo. Bakit? Ito na lang po ang tignan natin. Tignan na lang natin yung mga nanalo, yung mga kumita, kung ano po yung ginawa nila. Kasi po yung mga natalo po siguro, yung mga nalugi, hindi din po siguro napaalaga. Nag-stop agad. O nalagaan, nagka-problema, benta ko na to, katayin ko na to. Yung iba po, nagka-problema, tapos inilaban, tapos yun, kumita din po. Meron po talagang kumikita ng mga client namin, lalo yung mga kinakatay po nila. Kinatsagaan lang po nila na hanapan ng buyer. Tapos, ay ma'am, nabenta ko po yung order po kami ulit. Ganun po. So, ibig sabihin nito, pag pumasok ka sa isang negosyo, hindi nangangahulugan na mananalo ka kaagad. Maliban na lang kung contractor ka ng DPW. Masalimuot na usapin yan. Sabi nga natin, magsimula ka para malaman mo yung ups and downs ng negosyo. Yes po. So katulad ninyo na nagsimula kayo pero hindi naman kaagad kumita, no? Even me, as my personal din dahil kumuha din ako ng duckling sa kanila before, ngayon nangingitlog na, pero late bloomer. Kasi almost 7 or 8 months bago sila nangitlog. Kinila Ma'am Trish, 5 to 6 months nangingitlog na. Nasa diskarte, nasa management siguro yung problema. Yes, sir. Diba? Pero kung, sabi nga natin, di ba may after sales kayo?
Yes, sir. Yun yung mga tutorials na sinesend namin, yung mga feeding guides, Mhm. yung mga halimbawa may na-encounter na problems, na na-encounter din namin, isi-share namin sa kanila kung paano solusyon. Tsaka pag minsan may magtanong na malapit po sa kanila, ay, taga dito po kami, ay, may benta po yung buyer namin, ay, bumili po sa amin dyan, i-recommend po namin, sir. Yung mga nakakapag-produce na client namin, sir. Yung produce nila, syempre, hindi pa nila na-develop yung market nila. Halimbawa, may nagtanong sa akin, parang from Vizcaya, nandun yung isang client ko na nakakapag-produce. Yes. Ibibigay ko sa kanila. Ayun. Yung Oo, client. sir, pwede naman yung ganun. Oo, sharing kasi hindi mo naman masusuplayan ng buong Talaga, sir. Pilipinas, Totoo, di sir. ba? Sa experience mo niyan, parang ilang heads na ng ducklings ang naka-pre-order sa'yo as of the moment. Parang 2K heads po sa isang buwan Talaga? ang naka-order. Naka-order. So parang yun ang na-out ninyo. Yes, sir. 2,000 heads. More or less naman po yun. More or less. Ah. Okay, guys eto, nasa rough natin, di ba? Kumbaga, nasa rough estimate natin, 2,000 heads ang naka-reserve. Ibig sabihin, ano na yun bayad na yun, di ba? Yung 50%, tama ba? May 1K lang yung down payment, 1K sir. yung down Hindi payment. kasi kami nagpapa-down payment ng half. Okay. Kasi yung ibang client po namin, meron Iba, din na po, makulit. nagpupulipid pa. Kumabayad na kami! Hindi, kung ibig sabihin nyo, nagtitiwala sila sa Yes, inyo. sir. Oh, pero kung titingnan natin, guys, kung 2,000 heads ang naka-reserve na, let's say sabihin na natin considered sold. Tapos ang benta mo is nasa 160. So how much is that? Bahala na sila mag-compute. Di ba, guys? Pero gross naman po yun. Gross yun. Gross, ha? Sabi natin, gross. Pero yung sabi nga natin kanina, yung pakain, yung siguro yung pagod na lang, yung merienda ng tao mo, ng merienda mo, kuryente mo, iles mo na yon. Sabi nga nila, Ma'am Tris, how many years na sila? 2019, nagsimula ngayon, pero nandito pa rin sila. Growing. Meaning, lumalaki, nag-i-improve yung kanilang negosyo. Anong sekreto nyo, ma'am, sir? Secret pa siguro. Sekreto, na. Hindi po, ang sikreto ko siguro dyan is consistency. Pinaka... Hindi ka pwedeng on and off sa Opo, farming. Pinaka Sabi nga po, walang day off. Kung sa ibang sa work, may day off kayo. Sa amin, wala. Yung kita mo sa business, depende sa Sipag mo. sipag mo. Kaya kung gusto mo kumita, sumipag ka. Sipagan mo. Magsipag ka. Pagsipag ka. Oo. Kung ayaw mong kumita, humilata ka na lang. Guys, kabataan pa lang ito. Parang nasa 20s, 30s pa lang yung mga to, no? Pero yung wisdom nila sa pagdating sa negosyo, napakalawak. Kung hihilata ka, walang mangyayari sa'yo. Pero pag nagsipag ka, may papupuntahan ka. Aangat ka. So ngayon, parang may innovation pa kayong inintroduce dito sa ano ninyo, sa negosyo ninyo, yung which is yung incubator. Yes, sir. Paano nyo naisipan yon? Kasi sabi ko nga po kanina is continuous learning po tayo. Kaya naisip po namin na, kasi kung isipin mo itong mga to, kung bibilhin namin lahat, parang malaking expenses po namin. Kaya Okay. inaral din po namin yung pag-fabricate, paggawa, lahat po yan ng materialis po yan, inaral po namin para, number one, kung para sa sarili po namin kapakanan, mas matipid po. Para yung mga customer po namin, mas mabilis yung paghahanap po nila ng legit na incubator. Okay. Hindi yung makakakuha sila ng problemang incubator. Meron Yes. din pong ganun Speaking of legit incubator, gusto kong makita, ito ba kayo na gumawa nito o nabili nyo pa noong una? Yung mga una sir nabili, tapos ginawa na din po. Itong mga bago? Ito talagang pinakagawa namin sir. Ito. Yan, yung mga cute na Setter machine. Ang capacity niya, 324. 324. Opo, sir. So, yun, maghihintay ka ng 21 days, tama ba? Yun na ba yun? 25 days. 25 Peking duck, days. sir. Oo. Opo. Sa Peking duck po ang days po ng pagpipisa nila is 28 po. Pero pag 25 sa- days po siya sa setter. 25 days sa setter, 3 days sa hatcher. Total of 28 days. 28 days. So almost 1 month din po namin inaantay yung mga ducklings. Sa manok, 21 ba? Opo, 21. Kasi parang mas manipis atang shell. Yes po, tama. Ito mas makapal ang shell nung egg shell nila. So ulitin natin ang setter kailangan ko ng 25 days Na mag-stay doon. na magstay doon. Opo, sir. Which is ang capacity nito 324. So kasya, no? Tapos pagkatapos ng 25 days, ililipat ko sila Sa hatcher. sa hatcher. Maghihintay na lang ako ng 3 days
bago lumitaw yung mga Ducklings. ducklings. Kala ko seedlings. Guys, no, alam ko nagbebenta kayo ng ganito. So I think it's time siguro para i-promote natin ito. Paano ba, magkakano ba yung ganitong incubator natin? Sa incubator po natin na itong gantong 300 po. Depende sa capacity, sir. Mas Opo. maganda kung i-chat na lang kami. Ayun. Kasi yung ibang client namin, Mas gusto nila mas malaki. oo, mas malaki, mas maliit. Ano bang mayroon kayo ngayon na may 324 na setter? Ilan pa yung anong available mayroon pa kayo? 1,000? Yun pa lang sa ngayon, sir, kasi yung mga client namin, Nag-start beginner sila pa sa lang. maliliit lang. Kagaya ng din po namin dati sa maliit lang po yung... Tsaka, mga backyards lang. So, Yes. mas maganda kung maliliit na Na ganito incubator lang. pa lang din yung kailangan nila. Ayun. Okay. Tapos, paano yung yung guide sa tamang pag-incubate ng mga ng mga itlog? Paano ba yung unang setup natin, sir? Sa unang pagsalang ng itlog, sir, is na-numberan po kung anong araw ngayon. Ano bang araw ngayon? 14. Kung magsasalang ka po ngayon, yung sabi mo na 100 eggs, numberan mo po ng 14 lahat yan, mga yan. Para Okay. pagkatapos ng, tapos isasalang na po, bahala na po si incubator dyan, kahit matulog ka na. Mm-mm. Automatic na po kasi yan. Fully automatic po kasi lahat to. Yes. Wala ka nang pong gagawin, po. magre-refill ka na lang ng tubig. Okay. So, ang tabayanan mo na lang kung kailan yung pang 25 days. Opo, sir. Pero sisilip-silipin mo pa rin. Yes, sir. Ang process po niyan is pagkasalang mo po, mga 10 days, ikakandling mo po yung itlog. Titignan mo yung mga Fertile. fertile Fertile. tsaka unfertile. O pag fertile, nandyan. Opo, iiwan mo yung fertile. Yung Yung unfertile, kukunin mo na iluluto. Yun yung nagiging penoy. Yes, Opo, sir. Ayan, so ganun pala yun. So Opo. after 10 days, then nakita mo fertile, unfertile na mga eggs. Tapos kailan mo ulit sisilipin? After 10 days ulit, sir. So pang 20 days na yon. Opo. So titignan mo ulit yon kung goods naman na. Opo, may mag-aalis ka ulit ng mga sira, tapos iwan mo. Magkakandling ka ulit? Pero mas minimal na nun, sir. Okay. Yung ika 20 days nila, mas kokonti kumpara mo sa unang. Sana una. Opo, tapos next nun, sir, nung ika-25 na po nila, Bago mo ibaba. Bago mo ibaba. magtutukaan na po yung mga yun, may... Nagpipik May- na sila dun sa May itlog. lumalabas na. Opo, tapos lalagay mo na siya sa hub, sir. So I think you are also giving guides sa mga Opo, sir. gustong mag-start ng incubation. Day na, 1 hanggang papisa po yan, igagayad naman po namin kayo. Okay. So yun guys, pag bumili kayo ng Peking ducks at gusto nyo mag-breed at gusto nyo magpapisa din ng mga eggs, available. Not just only Peking ducks, di ba? Pwede rin po sa mga nag-aalaga ng mga manok. Kung gusto nyo ng incubator, available po dito sa kanilang farm. So again, nasa description po natin ng video natin yung contact number nila at page. Doon po kayo mag-message po sa kanila upang sa gayon makapag-order sila ng makapag-order po kayo ng Peking ducks at the same time ng incubator. Sa mga gustong mag-avail po, pwede pong kumuha sa amin kahit 30 heads lang. Pumapayag po kami na kumuha kahit 30 heads lang as beginner. And kung natuwa naman po kayo sa grow nyo hanggang laying na, pwede nyo na rin dagdagan para hindi sayang yung effort nyo sa pag-aalaga. Kasi 30 heads is same na pag-aalaga sa 100 heads. Papakainin mo na din lang, why not expand mo na? Lubos-lubosin. Lubos-lubosin mo na. Ayun. Sir Mitz. Sa sa mga ka-video po natin diyan, i-try nyo ang Peking duck na alagaan kasi hindi siya typical, hindi mo makikita na alaga ng kapitbahay mo yung ganyang alaga. Makikita mo may manok siya, ay may kambing siya. O ako may Peking duck. Bago 'yun ah. Kaya kung gusto mo ng bago na alaga diyan sa inyo, order ka na ng duckling sa amin. Masarap ang Peking duck. Natikman natin, no? Again, sabi nga natin, kapag naluto na po, nag-iiba na po yung pangalan. It becomes Peking duck. Peking duck na. Ayan. So guys, so napakasaya ng ating reunion, ng ating muling pagbisita kay Ma'am Trish at kay Sir Mitz
sa kanilang farm. Nakita natin yung improvement, yung expansion nila na nagsimula sa 50 to 60 na mga breeders. Ngayon, umabot na po ng 300 plus, di ba? 300 na female, 80 na male sa kanilang breeder house, no? At the same time, yung kulungan po nila nag-evolve din through the effort of Sir Mitch na nakita po niya na mas ideal and mas typical na setup yung ginawa po nila. So kaya naman sa lahat ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento, no, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, Video Stories, o kaya naman wag pong kalimutan na mag-like at i-share ang ating video at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinubago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Sir, thank you so much. Thank you po. Ma'am, and bye-bye!